So magandang hapon po guys sa ating lahat. Welcome back to my channel. Ngayon guys, may tanggap tayo na isang unit ng electric fan. Yung brand niya ay Metsotic. So ang dahilan daw nito guys, sabi ng owner, tinanong ko nung pagbigay sa akin, na-stock lang daw ito tapos biglang ayaw nang gumana nung gagamitin na. So tingnan natin sa guys kung anong nagiging problema niya. So step by step lang tayo guys. Una-una, buksan muna natin dito sa bandang likuran. Ayan, tanggalin natin yung mga screw nya. Ayan, unahin natin to dahil tatagalan tayo. Ayan. Ayan. Ayan guys, pag nagre-repair tayo ng mga electric fan, ayan, dito tayo unang mag-check sa cover ng kanyang motor. So ayan sa guys, so, ayan na yung ito yung sa switch nya, ito yung sa capacitor. So ilapit lang natin ng konti, tingnan natin kung may mga lagot. So far wala naman, kompleto naman yung mga connection sa kanyang switches. So ayan guys, so i-try muna natin siya guys na i-actual plug-in guys sa outlet, tapos try natin i-datin yung mga switch niya. So ito guys, may naka-ready tayo na outlet, so plug-in natin para makita talaga natin na hindi gumagana to. So ayan siya guys, so plug-in. Yeah. Tapos try natin pihitin ang kanyang switch. So wala talaga guys, as in. So kahit kunting ugong wala talaga. So ibig sabihin talagang dead set yung unit na to. Yeah. Tanggalin na natin. Buksan. So ano dito, tingnan muna natin itong kanyang power cord. Dito tayo mag-umpisa. Tingnan natin kung saan papunta yung isa. So ayan guys, hawakan na lang natin tester. Ayan, so ayan, kumalo siya. Sarap siya. Tapos ito yung kumalo din. So ibig sabihin, walang problema yung power cord natin. Proceed tayo sa iba. Tignan natin itong mga switch. Try natin itong pihitin. Mahirap lang ito guys. Tayo lang nag-isa tayo. Nag-isa sa buhay. Walang nagmamahal. Joke lang. So ito guys, ganun talaga. Kapakapa muna tayo dahil tayo lang mag-isa. Try natin itong yan, sabihin walang problema sa switch natin. Okay? Kita nyo, kumalo siya. Sabihin walang problema sa switch. So proceed tayo guys. Sa mga gantong sira guys, ibig sabihin nito, maring ang thermal fuse nito ay nag-open na dito sa loob niya. Yan ang madalas na problema ng mga dead set na electric fan. So ang gagawin natin, hanapin natin yung linya guys. Yan, ito guys, tutukan natin. Ito, nakikita niyo itong linya. Isang linya na galing sa power cord na yan, hindi siya dumaan sa switch yan. Yan guys, ito dugtungan niya. Yan. Yung hindi dumaan sa switch. So maglalagay tayo dyan guys ng improvise natin na ginawa na fuse. Yan. Wala kasi akong thermal fuse, kaya ito na lang ginawa natin, yung glass fuse na 5 ampere. So cut lang natin to siya, tapos lalagay tayo niya.
Ayan, wala na siya. Dito tayo mag-jumper ngayon. Ayan. Sugin lang natin siya ng electrical tape mamaya. Tapos guys, ito guys yung sa isang side ng kapasitor. So kahit saan tayo dito maglagay, pwede. Actually, nabuksan na to siguro dahil may mga tape na eh. So dito tayo mag-splice ng isa guys. Try natin dyan ilagay yung isang linya ng switch natin. Sorry, yung pinaka-fuse natin. Ito natin siyang ilagay dyan. Splice na natin. So ngayon, pwede na natin muna siyang i-testing. Maganyan lang siya muna. Trial and error muna tayo dahil hindi natin alam kung baka maya bumaliktad yung ikot. So ililipat lang natin siya sa kabilang side ng linya ng kapasitor pag nag-reverse yung ikot ng ating LC. So kung aandar siya. So try natin guys. Yan lang guys yung mga sikreto dyan ng mga dead set na electric fan. So ito guys yung plug natin. So ito. So ipa-plug in natin siya. Yan, kikita niya guys. Yan, plug in natin siya. Yun, no? Yan na guys, umikot na siya. Pabukas na agad yung switch niya. Number 3 na agad. Malakas. So, yan lang guys ang nagiging problema niya. So, pero obserbahan pa natin yan siya. Baka may iba pang problema yan. Katulad yan, parang lumiliyad yung kanyang yung pinaka gearbox niya. So, try pa natin yan siya na repairing mamaya. So, pero gumana na siya guys. So, ibig sabihin, doon lang yung nagiging problema natin. Yung thermal fuse na sa loob, nag-open na. So, yan guys, yan yung mga ginagawa ko dahil mahirap kasi guys magpaklas doon sa loob. So, tanggalin muna natin sa outlet. So, pinakita lang natin guys kung paano siya gawin. Pero hindi dapat na ano natin to, isarado natin. Lagyan natin ng electrical tape. Yan. Lagyan natin yan sa ng electrical tape. Kasi na guys, medyo nawala tayo sa video saglit. Kumuha lang ako ng electrical tape. Ito guys, babalutan natin to. Mas maganda kung may shrinkable tube. Pero dahil wala tayong shrinkable, pwede na rin yan electrical tape. So, muna. So testing muna natin siya ulit guys. Tapos pakiramdaman natin yung ikot ng fan niya kung tama ba. Takpan lang muna natin para iwas tayo sa short at sa ground. Ayan, testing natin siya. Pero okay naman. Tama naman. Dito yung buga niya. So ayan. So ibig sabihin tama yung nilagay natin na linya. Ito kasi guys, maglagay tayo ng ganyan dito sa isang side ng kapasitor. Pag nag-reverse siya, so ibig sabihin baliktad yung lagay natin. So kung nangyari, pwede tayong mag-proceed sa kabilang side. So yun lang naman yan guys, wala namang problema yan. So, ito lang, medyo may konting problema tayo sa gearbox niya. Pero actually, ang problema natin na dead set ay nasolusyonan na. So ito, another additional na naman ito na re-repair natin. Importante ng pagana na natin yung unit. So yun lang guys, I hope na may matutunan kayo sa aking na-share na video. Kung hindi pa kayo guys nakapalo sa akin channel, paki-subscribe na lang po. Tsaka paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga latest na video. So ayan guys, I hope na may natutunan na naman kayo sa aking konting na-share na
knowledge ngayong araw. Maraming salamat po. God bless all.